Nasa dulo ka ba ng iyong PC? Nakaranas ka ba ng matinding lungkot? Siguro'y wala na atang mas makakaintindi sa iyo kundi ang ating Panginoong Hesukristo na bilang Diyos at tao ay nakaranas ng matinding paghihirap sa kanyang pasyon. At syempre, sinasamahan din tayo ng buong katawan ni Kristo, ang kanyang simbahan sa langit, ang mga santo. At sasamahan nila tayong magdasal at ipagdadasal nila tayo. Sino ang mga santong maaring hinga natin ng intercession sa oras ng matinding kalungkutan? Maglilista tayo ng 5 sa video na ito dahil maaaring naranasan din nila ang nararanasan natin ngayon. Stick until the last saint dahil ang dasal niya ang pinaka makapangyarihan. Kumusta? I'm Jay Aruga, host of this channel. Kung mahilig kayo sa mga usaping santo, Catholic trivia at defense of the Catholic faith, bakit hindi kayo mag-subscribe? Samahan kami sa The Jay Aruga Show at i-explore natin ang pananampalatayang Katoliko. Pakipindot na rin ng like and hit that notification bell. Bago natin simulan, sensitive ang topic natin ngayon, nais kong sabihin na kung nakakaranas kayo ng matinding lungkot to a point of crisis, puntahan ninyo ang National Center for Mental Health Facebook page at nandun ang kanilang crisis hotline. Ilalagay ko na rin sa description ng video na ito. Pati yung mga mahalagang numbers nila ay ilalagay ko na rin sa description. Okay, simulan natin kay Saint number 1, ang patron saint of those suffering from mental illness, emotional distress, anxiety, and depression. Siya ay isang Irish princess mula pa noong 7th century. Ang ama niyang si Damon ay hari ng Oriel, isang kaharian sa Ireland. Devout Christian ang ina ng santa natin. Nung siya ay 14, she consecrated herself to Christ and took a vow of chastity. Noong July 15, patago siyang tumakas mula sa kanyang, should I say, troubled father. Bakit? Dahil nais siyang pakasalan nito matapos mamatay ng nanay niya. Di umano'y nag-deteriorate ng todo ang mental health ni Papa matapos yumao si Mama. Sinabihan ng hari ng mga counselors niya na magpakasal muli. Pero ang kondisyon ni Papa ay magpapakasal lamang siya kung kasing ganda ng dating asawa ang mapapakasalan niya. At sino pa ba ang kasing ganda ni Ina? Kundi ang anak na babae na kamukha ni Mommy. Nagtago ang ating santa sa Belgium kasama ang kanyang confessor na si Saint Father Jerebernus at ilan pang mga servants. Ngunit mabilidad ang kanyang tusong ama. Natagpuan siya nito. Tumanggi ang ating santa sa makasalanang kahilingan ng kanyang ama, kaya pinatay siya nito sa pagpugot ng ulo. Pinatay din niya si Father Jerebernus. Ang patron saint ng mental health ay walang iba kundi si Saint Dymphna. Marami din ang reported na himala sa kanyang shrine sa Geel, Belgium. Ang second saint natin ay ang founder ng Jesuit order, si Saint Ignatius of Loyola. And this time ay dadasalin naman natin ang isang powerful prayer na isinulat niya, the prayer against depression. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Christ Jesus, when all is darkness and we feel our weakness and helplessness, give us the sense of your presence, your love, and your strength. Help us to have perfect trust in your protecting love and strengthening power, so that nothing may frighten or worry us. For living close to you, we shall see your hand, your purpose, your will, through all things. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Number 3. Siya ang patron saint of desperate situations and those in despair. Malamang mahulaan nyo na kagad ang santo natin kapag sinimulan ko na siyang i-describe kasi madali lang siyang hulaan. Isa siya sa 12 apostles ni Jesus. Dinala niya ang gospel sa Middle East ayon sa tradition sa Judea, Samaria, Syria, Mesopotamia at Libya. Maraming naiilang magdasal sa kanya dahil kapangalan niya ang nagtraidor kay Jesus. Pero wag ka dahil maraming nagdadasal sa kanyang mga taong may dinadalang sobrang bigat na problema. At kung malungkot ka dahil sa problemang dinadala mo, kilala siya as patron saint for impossible causes. May different accounts of this apostle's death. Kasama niya si Saint Simon, pinatay daw siya sa Persia noong October 28. Ito ang feast day nilang dalawa. Ang ilan sabi binugbog daw siya, ang ilan sabi pinugutan daw siya ng ulo. His remains are located in St. Peter's Basilica in Rome. Nung bata ako may chain letter na galing daw sa apostle na ito. Pero huwag kayo maniwala doon.
Ang third saint to pray kapag nalulungkot ay si Saint Jude Thaddeus. Alright, bago tayo magpatuloy, please let me know, may dinadala ba kayo? How can I pray for you? Put it down in the comment section below. O kung nahihiya kayo, email nyo sa amin sa thesentinel.ph. Namimigay din po kami ng free ebook sa page na yon. Just go to www.thesentinel.ph. At number 4, hindi ko na gagawing mystery, walang iba kundi ang father ni Jesus on earth, si Saint Joseph. Kung dadasalin natin ang litany ni Saint Joseph, isa sa titles niya doon ay Comfort of the Sorrowing. Also, sa mga malungkot at lalo na kung lalaki ka, magandang dasalin ang 7 Sorrows and 7 Joys of Saint Joseph. Dahil si Saint Joseph ay tao rin. Nakaranas din siya ng lungkot. During the times of doubt, nung nabuntis si Mary at gusto niyang i-divorce, nung naghahanap sila ng matutuluyan at nagsettled sila sa stable, yung prophecy ni Simeon, yung tumakas sila sa Egypt, at nung nawala si Jesus, nalungkot si Saint Joseph sa mga instances na yon. However, kung may lungkot, ay may nakitaan din ng joy ang tatay ni Jesus sa lupa when he received the message from an angel in a dream nung pinanganak si Jesus, nung nabuhay sila sa Nazareth at nung natagpuan nila si Jesus sa temple. Magandang model ng kalalakihan si Saint Joseph at ang galing niya magdala ng lungkot kasi silent lang siya, literally. Wala siyang any speaking lines sa buong Biblia. Lastly, at number 5, of course, kung hingi tayo ng intercession kay Saint Joseph, humingi din tayo ng intercession sa kanyang asawa. Nang isa sa kanyang titles is Our Lady of Sorrows, si Mama Mary. Gaya ni Saint Joseph, ay may 7 Sorrows devotion din kay Mama Mary. Naiintindihan ng mahal na ina ang ating kalungkutan dahil nakaranas din siya ng matinding lungkot nung nawala si Jesus nung bata, nung buhat-buhat ni Jesus ang cross, nung crucifixion, nung binaba si Jesus sa cross depicted sa sikat na sculpture ni Michelangelo na Pieta, at nung inilibing si Jesus. Imagine the pain sa puso ng isang ina habang nakikita niyang nagsasuffer ang kanyang anak. Kaya kung malungkot ka ngayon habang pinapanood mo itong video na ito, I pray na makayanan mo ang dinadala mo. Offer up to God your sufferings at humingi tayo ng intercession mula sa ating mga kaibigan sa langit. Kaya, Saint Dymphna, Saint Ignatius of Loyola, Saint Jude Thaddeus, Saint Joseph, and Saint Mary, Our Lady of Sorrows, pray for us. Kung gusto nyo pa ng kwento tungkol sa buhay ng mga santo, gumawa ako ng video kay San Pedro Calungsod, isa sa 2 Filipino saints natin. You can watch it by clicking the video right here.